Masayang araw pa rin mga ka-PL kahit na merong nakakalungkot at nakakainis na balita mga ka-PL. Patuloy pa rin ang panggigipit nitong Marcos administration sa lahat ng mga kaalyado ho ng Duterte, mga kababayan. Kahit na hindi politiko, nakatikim po itong ilan mga kababayan ng panggigipit dito sa Marcos administration. Katulad na lamang po ni Pastor Apollo Kibuloy, ni General Bantag, ni Doc Loren Badoy, at ni Ka Eric, at marami pang iba mga kababayan. At pagdating naman sa mga politiko, katulad ni Congressman Arne Tevez, ni Mayor Rama, at marami pa ring iba mga kababayan. Ito ho, kapapasok lang na balita mga kababayan. Maging si Chairman Ronald Cardema, ang kanyang party list na Duterte Youth, mga kababayan, ginurgor na rin o ginipit nitong Marcos administration mga kababayan. Tinanggalan po ng pondo sa 2025 mga kababayan. Ngayon lang yata ito nangyari, ng isang party list tatanggalan ng pondo, samantalang karapatan nila na bigyan ng pondo ang isang party list mga kababayan, pero sinadyang tanggalan dahil nga gustong gurgurin, gustong gipitin. O ito po mismo si Chairman Ronald Cardema mga kababayan, panoorin po natin ang video niya. Pero bago po natin simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan paki-like na rin ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. Eto na, simulan na po natin. Si Chairman Ronald Cardema mga kababayan ng Duterte Youth Party List. Hi, ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. And alam nyo, na-discover natin ng Duterte Youth Party List ang kaisa-isang party list na tinanggalan ng Marcos administration ng pondo ngayong 2025 fiscal year. Isipin nyo yun, tayo ang kaisa-isang party list na lumalaban sa NPA at sa mga makakaliwang grupo. Tayo ang kaisa-isang party list na nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, dorogista, kriminal at teroristang NPA at kurakot. Tayo ang kaisa-isang party list na nagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, sa ating mga pulis at sundalo, at sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Tapos tayo po ang kaisa-isang party list na tinanggalan ng pondo ngayon 2025 ng Marcos administration. Sa napakadaming party list na tahimik lamang, hindi nagsasalita, nagnenegosyo sa gobyerno, yung iba nangungurakot pa sa gobyerno, tayo lang ang hindi ganon. Tayo lang ang hindi nagnenegosyo sa gobyerno, tayo nga nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot sa gobyerno at sa iba't iba pang ayaw ninyo sa lipunan, di ba? Tayo pa ang tinanggalan ng 2025 budget. Papaano? Dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte na notorious na BICAM, dun tayo tinanggalan. Kasi tayo, miyembro naman sa Kongreso, miyembro ng Appropriations Committee o sa pagbabudget. So nakita natin, kasama tayo sa budget 2025, syempre. Pero sinabihan tayo recently lang na wala tayong 2025 budget dahil ito daw BICAM amendment. Inayos dun sa BICAM ng ilang senador at kongresista na ang Duterte Youth Party List ninyo ay walang budget ngayon 2025. Pero alam niyo, kahit wala tayong budget, kahit wala nga tayong billboard sa expressway katulad ng karamihan ng mga party list, wala tayong TV ads, wala tayong radio ads. Bakit tayo lumalaban? Saan tayo kumukuha ng lakas ng loob? Tayo ay lumalaban para sa taong bayan. Tayo ay nagsasalita para sa taong bayan. Para meron kayo, kahit isang party list sa Kongreso, na talagang nagiging tunay na boses ng taong bayan.
Ilan na nagsalita para sa inyo, para ipagtanggol ang Pangulong Duterte nung pinapahirapan siya buong araw sa Kongreso? Sa 300 na kongresista ng Pilipinas, sa 63 na party list sa Kongreso, ilan na nagsalita doon para ilabas ang saloobin ninyo, ipagtanggol ang Pangulong Duterte? Isa lamang po, number 5 Duterte Youth Party List lang, ang merong tapang at malasakit sa taong bayan at sa Pangulong Duterte at naging tunay na boses ninyo sa Kongreso. Ilang party list lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal at durugista, at ngayon ay lantaran ang mga kriminal at mga durugista, nangingidnap, pumapatay ng mga kabataang Pilipino, ng gagahasa. Ilan ang nagbabalik ng death penalty para sa kanila sa Kongreso? Isa lamang po, ang inyong number 5 Duterte Youth Party List. Ilang party list sa Kongreso ang nakikipagdebate, ang lumalaban sa mga makakaliwang kongresista at lumalaban sa NPA kasama ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno? Isa lamang po, number 5 Duterte Youth Party List lang rin. Kahit na yung iba tahimik, kahit na yung iba nangungurakot, kahit na yung iba nagbalimbingan, kahit na yung iba busy pag ninegosyo, nandito ang inyong number 5 Duterte Youth Party List, naninindigan para sa inyo, nagiging tunay na boses ninyo sa Kongreso at lumalaban para sa inyo, para sa ating bayan, para sa Pangulong Rodrigo Duterte at para sa ating susunod na Pangulo sa 2028, Sara Duterte. At tayo pa ang tinanggalan ng 2025 budget para pilayan tayo. Pero ako po naniniwala na dahil sa inyo, dahil sa ating mga kapwa Duterte supporters at mamamayang Pilipino na nanonood dito at nag-share po ng video na ito, tayo po ay mas lumalakas, tayo po ay nakikita ng taong bayan ang ating paninindigan bilang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban para sa inyo at nagiging tunay na boses ninyo sa Kongreso. Lahat ng ayaw ninyo sa lipunang Pilipino, kurakot, durugista, rapist, kriminal, terorista, sino lang ang lumalaban sa kanila? Number 5 Duterte Youth Party List po. At yan ang ating paninindigan, kahit wala tayong pondo, kahit wala tayong mga TV ads, radio ads, billboard sa expressway, at hindi talaga tayo nagnenegosyo sa gobyerno, kahit na wala tayo, tayo pa rin ang nandyan sa Kongreso dahil tayo po ay tunay na boses ng taong bayan at lumalaban po para sa mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at kabataang Pilipino at lalo na po mamamayang Pilipino. At para po sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at sa ating susunod na Pangulo Sara Duterte. Alam ninyo, ngayong 2025, huwag nyo iboto lahat ng nambudol sa inyo noong 2022 elections. Ang mga kongresista ninyo na biglang nagbalimbingan, sinuportahan nyo ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, nakisakay sila kay Duterte, pero lahat sila nagbalimbingan at ginisa pa si Duterte sa Kongreso. Huwag nyo iboto yung mga yan. Kung wala silang utang na loob sa Pangulo ng Pilipinas na tumulong sa kanila, mas lalo silang walang utang na loob sa masang Pilipino na pwede nilang kalimutan at hindi puntahan. Huwag nyo iboto ang mga ine-endorso ng administrasyong ito dahil naniniwala sila sa mga pambubudol na ginawa sa inyo at sinasakyan nila at pinagtatanggol nila ang pagbubudol na ginawa sa inyo. May nagsalita ba sa kanila tungkol sa 20 pesos na kilo ng bigas na hindi na mangyayari? Meron ba nagsasalita sa kanila sa araw-araw na pagpatay ngayon ng mga kriminal at durugista sa ating bansa? May nagsasalita ba sa kanila sa napakalawak na korupsyon sa gobyerno ngayon at paglilipat ng mga bilyong-bilyong pondo ng mga Pilipino, tinatanggal sa SSS, tinatanggal sa GSIS, tinatanggal sa health insurance nyo, PhilHealth, tinatanggal pag binebenta yung mga tunaladang ginto ng Bangko Sentral ng ating bansa? Meron bang isang nagsalita sa kanila? Wala, di ba? So kung ganyan ang mga ine-endorso ng administrasyong ito, huwag nating iboto dahil ipagtatanggol lang nila ang ginagawang pagbubudol ng administrasyong ito. So muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List
At kahit na po tayo ay tinanggalan ng pondo ng administrasyong ito, tayo ay naninindigan at patuloy na lumalaban para sa inyo, para sa mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno, para po sa mamamayang Pilipino at lalo na po para sa susunod na henerasyon at mga kabataan Pilipino. Walang magtatanggal ng mga kriminal, durugista at mga kalokohan ng bansang ito kung hindi po natin pagtutulungan. So pagtulungan po natin ngayong 2025 na tayo po ay patuloy na lumaban at magsalita at maging boses ng taong bayan. So muli po, nagpapasalamat po ako. Happy weekend po. Ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. Maraming salamat po.